Praise God at magandang umaga po sa ating lahat na pagpala sa araw na ito. Praise the Lord. At muli, ngayon po nasa online service po tayo. At panibagong mensahe ang ipararating ng ating Panginoong Yesus sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. At magandang gahapon po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At maging dito po sa Europe, magandang umaga po. At tunay na tayo po ay ngayon pa lang ay pinagpala na ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Welcome into the fundamental truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Is a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring people closer to the living God. At una sa lahat po, ang sinusunod natin ay yung Great Commission ng Lord na i-share ang kanyang salita at ipakilala ang ating Panginoong Yesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas ng sanlibutan. Praise the Lord! At bago po tayo dumako sa ating sa mensahe po ng ating Panginoon, meron po tayong announcement, praise the Lord, sa mentoring, kung sino po ang nais na magkaroon ng kaalaman kung paano po tayo gagamitin ng Diyos. Meron po tayong online mentoring. Mag-message lang po sa page online ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Amen. At makikita na lang namin po yung inyong mga message doon. Ito po ay open sa lahat. Sino man gusto nais na magpagamit sa ating Panginoong Yesus sa kanyang ministry. Amen. Ito po ay pinangunahan ng ating mahal na Apostle Edmond Ibanez dito po sa Netherlands. Ako po si Reverend Ricky Oblea na naka-base din po dito sa Netherlands at tunay nga na napakabuti ng Panginoon. And even meron tayong darating na RRG this year in the month of August. At tayo po ay dito sa RRG ay meron pong gagawin ng Diyos para sa atin to level up, na po ma-upgrade tayo, lalo tayong lumalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Praise God! And now, tayo po ay dadako na sa mensahe ng Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Ang mensahe po ng Panginoon ngayon is Jesus entered to save. Amen? Samahan po ninyo ako sa Book of Matthew, chapter 21, verse 1 to 11 in NIV version. Praise God! Samahan po ninyo ako at buksan natin ang ating Biblia at sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos. According to the Matthew chapter 21, verse 1 to 11, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, praise God, Jesus sent two disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with their colt by her, untie them and bring them to me. If anyone say anything to you, say to the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and a colt, the foal of donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? And the crowds answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Hallelujah. Tayo po ay saglit na manalangin. O Father God in heaven, maraming salamat po muli sa araw na ito, na tunay nga po pinagpala mo ang bawat isa sa amin, nandun ang kalakasan at pag-iingat sa aming pagtulog hanggang sa aming
paggising sa umaga, sa araw na ito. Maraming salamat po. At tunay nga na ang iyong plano pa sa aming buhay is to worship you, to do your will, O God, in Jesus' mighty name. At patuloy, Lord, na ang iyong salita mo lamang ang maihayag sa aming kalagitnaan. At dalangin namin, O God, na patuloy mo kaming patawarin at linisin sa aming mga karumihan. Kasalanan na aming nagawa, ito man ay nasa aming isipan, na nasa aming puso, linisin mo po kami. Salamat po sa oras na ito, kami po malinis na at kapatawaran ang aming natanggap mula sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Saan man kami naroon, Panginoon, encapsulate our place with a wall of fire. At patuloy ang iyong banal santong Espiritu ang siyang magbigay ng kaunawaan sa aming mga maririnig ng iyong salita upang ito ay aming may sabuhay sa bawat isa sa amin. At patuloy na ang mensahe ito na iparating mo sa amin ay magbigay ng kapahayagan sa bawat isa sa amin. Kung ano ang meaning ng Sunday na ito, ang Palm Sunday, O God, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po at tunay nga kami pinagpala mo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangyarihan ng Basantong Espiritu, in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. At ito nga po yung ating message, the titles of a message is Jesus Enter to Save. Kaya kung yung sa ating binasa sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11, ano po, we find ourselves at the beginning of the most important week in all history. Sinasabi nga, Holy Week, ano po? It is the Palm Sunday. Kaya ito po, yung si Jesus po, nung dumating, ano po, Jesus is about to enter the Jerusalem. And that's the holy city. Na kitang-kita po ng maraming tao, ng napakaraming tao, na nakita nila ang Panginoong Hesus. Hindi siya nakatago, not hiding. Talagang kitang-kita in the full of view of the crowds. Talagang ultimong kitang-kita nila ang Panginoong Hesus physically. And sa moment pong ito na laging natin tinatawag na ito na triumphal entry. Amen. But kung titingnan natin kung sa tao, titingnan natin ito ay parang isang parada lang, isang parade that we were ever seen. Na nakikita dito na there's no golden carriage or no war horses or no political yung mga political banners. Makita natin pag ang mga importanteng tao, meron silang mga alalay, maraming, lalo na yung mga matataas ang ranggo, o kilalang tao, nandun yung kanyang mga kasama, bodyguard o sino man, merong mga gamit. Pero ang Panginoong Hesus, simple lang po siya. Wala siyang golden carriages, no war horses or political banners. Instead, there's a humbly king. Talagang siya yung hari na nagpakumbaba, na nakasakay siya sa isang donkey. And sinasabi ko lang po yung istorya dito about in Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Ano po? At maraming mga tao na nagchi-cheering sila. Ano po? Cheering, waving palm branches. At message dito, kaya yung sinasabi ng mga tao dito, the message that echoes through the ages is, Hosanna, the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kaya, kung sa mga nandoon, sa mga tao, sa bawat isa sa atin, kung hindi pa natin alam, kung hindi pa natin alam o hindi alam ng tao, kung ano ba yung mensahe doon. Titingnan natin talaga is about celebration, But underneath the surface, something deeper is happening. Meron pong kahalagahan kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus yung time na yun. Amen. Kaya, ang Panginoong Hesus, hindi siya dumating doon. Okay, ipipraise natin. O basta, Jesus is not coming just to be praised. Hindi lang siya ipipraise doon. He is coming to save us. And talagang remarkable po yung kanyang pagdating doon to beginning his journey to the cross. Kaya nga ating ang title po ng message natin is Jesus Enters to Save.
Amen. To invite. Kaya yun po yung passage dito, yung pinakang mensahe po ng Matthew chapter 21 verse 1 to 11 is we see not only how people responded to Jesus, but how we are invited to welcome Him. Ano po? Not just into our city, but in our heart and our lives. Amen. Siya po ay mayroong imbitasyon para sa atin upang papasukin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. Kaya nga po yung historical moment na ito, it is the personal invitation ng Panginoon para sa atin. Yung Palm Sunday na sinasabi is not just a celebration. It's not just about the celebration. It's about salvation. Amen? Tandaan po natin. Praise God. Kaya po, ano ba yung ibig sabihin nito, yung ating binasang key scripture for today? Meron po ako mga ibang mga mensahe or tatlong bagay na dapat nating maunawaan at magkaroon tayo ng understanding bakit nga ba ginagawa natin ang Palm Sunday. Amen. Hindi lang tayo gagamit ng kung ano-ano para iwagay-way o anuman. Not only for just, hindi lang ito yung curious ka lang. Nakikisabay lang tayo. Ang nais iparating ng ating Panginoong Hesus, makuha natin yung message na yon kung bakit ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Amen. Unang-una sa lahat, Jesus comes in peace, not pressure. In Matthew chapter 21, verse 5, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey. Ano ba yung sabihin nito? In other words po, Jesus doesn't force himself on anyone. Kaya sabi dito, gentle. Kaya pa sabi, Jesus comes in peace, not hindi tayo pinipressure ng Lord dito. No condemnation, no force, but with gentleness. Wala siyang motibo dito, political power, but with the spiritual peace. May kapayapaan ang pinaparating ng Diyos sa atin ito. Not to conquer city, but to capture our heart. Para makuha ng Lord yung ating mind and our heart. Para maintindihan natin kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. He invite us. He is knocking in the door. Tinatawag tayo not to manipulate us, not to pressure us. Mayroon pong tawag sa atin ang Diyos. Kumakatok sa ating puso. Kumakatok sa ating puso upang papasukin natin siya sa ating buhay at makilala natin lubusan ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. Amen. Kaya nga po, sa mundo, dito po sa mundong ito, katulad ng lagi ko sinasabi na tayo marami na experience mga sitwasyon na tayo na-pressure na yung mga tao lalo na minsan sa trabaho natin, maging sa ating pamilya. Amen. Nandun yung mga tao, they are pushing us na talaga, gawin mo ito para ano. Pero nandun pa rin yung pressure. People push for performance, approval, kinokontrol tayo ng mundong ito. But, ang Panginoong Hesus ay kakaiba. Ano? Dumating siya para magkaroon tayo ng kapayapaan, offering rest for the weary. Nagsasalita siya with kindness and not condemnation. Amen. Gentleness. And He leads by love, not fear.
nandun yung pag-ibig niya. Amen. Hallelujah. Kaya, kung tatanggapin natin, when we will welcome Jesus, we are not receiving a demanding ruler. Where we welcome the Prince of Peace who brings heal and rest and freedom. Bibigyan tayo ng kapayapaan, kapahingahan at kalayaan. Was that we welcome our Lord Jesus Christ in our life. Amen. Kaya, kung sino man sa atin sa ngayon, that we feel tired, overwhelmed, and nababurn out na tayo, burden, sabi ng Lord, I will give you rest. Amen. Come unto me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Yan ang ibinibigay sa atin ng Lord. Kaya siya dumating to save us upang magkaroon tayo at patanggap natin ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya hayaan natin, let Him come into our heart the same way when He entered in Jerusalem. Yan po yung mensahe, kaya siya ay nakarating doon sa Jerusalem. Pinapakarating po niya sa atin na ito ako to save you. Amen, sabi ng Lord. Not to condemn, but to save, not to pressure, but to bring peace. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, when Jesus entered Jerusalem on the Palm Sunday, the crowd shouting Hosanna, which means, save us now. Kaya yung mga tao doon, hindi nila alam, kaya nga sabi ko kanina, ginagawa ng mga taong ito para lang sumama lang sa ganung mga celebration. Tingin nila celebration lang yun o parada lamang. Kadalasan sa mga sa tao, sa sanlibutan ito, talaga, hindi pa alam kung anong mensahe ng Palm Sunday. Amen. Hallelujah. Kaya po, katulad na lang si Zacchaeus. Isang example na lang. Example po si Zacchaeus. Siya po ay isang tax collector. Mababasa po natin ito in the book of Luke chapter 19, verse 1 to 10. Si Zacchaeus po was a tax collector. Andun yung seen as a sinner and outcast. Si Jesus po, nakita po ni Jesus si Zacchaeus. Si Jesus did not force him into Zacchaeus' life. Kaya nga sabi kanina, our God is gentle. Ano po? Simple lang ang sinabi ng Panginoon dito, Zacchaeus, come down. Come down immediately and I must stay at your house today. Maliwanag po na talagang napakabuti ng Diyos. Yung gentleness niya. Wala yung force. Kaya binibigyan tayo ng choices ng Lord, di ba? Pero once na atin pong in-invite ang Panginoon, ano nangyayari sa buhay ni Zacchaeus? The gentle invitation changed Zacchaeus' life. He welcomed Jesus with joy and repented fully. Yun yung gagawin natin once that we are repented fully. Nagpakumbaba tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran, kalinisan. At inimbita natin ang Panginoon to come with our life, in our heart. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. May kagalakan sa ating puso at pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po, si Jesus, ulitin ko, Jesus did not shame Zacchaeus. He came in peace and Zacchaeus responded with transformation. Itatransform po tayo ng Lord from glory to glory. Itatransform po ng Lord yung buhay natin. Na magkaroon po tayo ng pagpapala. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana. Hindi lang ito financial, kundi we are speaking about spiritual. Amen. Para maranasan natin yung pangako ng Diyos. Kailangan nating makilalang lubusan. Magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Jesus. Because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoong Jesus. In John chapter 14, verse 6. Amen? Kaya nga po, let Jesus enter our heart on His terms. In peace, not in just
in crisis. Amen. Another thing, real praise comes from real understanding. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi lang tayo magpe-praise dahil nakikinig tayo ng music. Hindi lang tayo magpe-praise dahil maraming mga tao. Magpe-praise tayo dahil naranasan mo at naunawaan natin ang real understanding bakit ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin yun. Amen. Kaya real praise comes from real understanding. Sabi ng Matthew chapter 21 verse 9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes. Amen. Who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Amen. Kaya ano ibig sabihin ito? Ano pong ibig sabihin natin ito? When Jesus entered Jerusalem to the Palm Sunday, the crowd shouted, Hosanna, which means, save us now. They laid palm branches and cloak before him, praising him with joy and excitement. Kaya maraming mga tao. But many, the crowds did not truly understand who Jesus was. Kilala nila si Jesus, but deep inside, hindi nila kilala totally ang Panginoon. Amen. Some thought that he will become a political king. Ang iba naman, sumusunod sila, the crowd out of excitement and emotion. Ganyan yung nangyayari sa tao eh. Amen. Excitement lang, kaya sumusunod sila, ginagawa nila yun. Emotional. Amen. And a few days later, some of voices shouting Hosanna would cry, crucify him. Di ba na, pag mapabasa natin dito dito po sa storya po, in the book of Matthew, Mark, and Luke, sa Luke, John, mapabasa po natin ang storya nito. Amen. Kaya yung po kanilang pagpupuri doon, yung sinasabi nilang Hosanna, their praise was loud but not rooted in a deep understanding of Christ's mission. Hindi nila alam. Hindi nila nauunawaan kung bakit siya dumating doon sa lugar ng Jerusalem. Kung ano ba yung mission, hindi nila nakukuha, hindi niya naaarok kung tawagin, yung mission, yung nasa isipan ng plano ng Diyos. Kaya po sa oras na ito, ngayon, sa mensahe ito, at least, praise the Lord, nagkaroon tayo ng understanding why we praising Him. Because we are now deep-rooted in the Word of God. Amen. Importante po ito sa ating buhay sa ngayon. It's easy to praise God when everything feels good. Yung mga tao, nagpe-praise lang. Okay, pinagpala ka, kapatid. Pinagpala tayo. Feels mo, talaga, ramdam mo. It's good. When we are surrounded by others, when the music playing, when blessings are flowing. But, sabi nga dito, the real praise goes deeper than good emotion or group setting. It comes from the heart that knows who is Jesus. Sino ba si Jesus? Our Lord and personal Savior, our Redeemer. Amen. Kaya tayo nagpupuri, naunawaan natin na siya ang ating Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Naunawaan natin ngayon ang mission kung bakit siya dumating in the place of Jerusalem, in the Holy City. Amen. And as our soul that understand what He has done, kung anong ginawa ng Panginoong Yesus, to pay for our sins at the cross. Amen. At kaya po tayo nandun yung totoo natin pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. A faith that declares praise even in trials because it's rooted in truth, not feelings. Lumalim yung ating kaalaman, lumalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo nagbibigay papuri, nagbibigay tayo ng pasasalamat. Amen. Ibinabalik natin ang para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, katulad ng isang halimbawa po dito ng isang babae, like the woman who anointed Jesus with expensive perfume in Luke chapter 7 verse 36 to 50.
At katulad din po ni Hannah, na matagal na siyang nananalangin na magkaroon siya ng anak. Amen. Pero, si Hannah who praised God not just for a child, but for His holiness and justice, we are called to offer deep, genuine praise from the place of understanding. Hindi lang siya pinagpala si Hannah, hindi lang siya binigyan ng pagpapala, kundi naunawaan niya kung ano ang mensahe, kung ano ang sinasabi ng Lord sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po natin sa bawat mga binabasa natin at pinag-aaralan natin salita ng Diyos, kailangan we need the help of the Holy Spirit to understand kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Not just join na tayo sasama lang sa ganun. Sasama lang tayo dahil tayo inakit lang. Sasama lang tayo dahil marami sila. Amen. Kailangan makuha natin yung mensahe ng Diyos doon. Kaya tayo sumasama. Kaya tayo ay ginagawa natin ang para sa Diyos. Amen. To know the Christ. Kaya pag nanawaan natin kung ano yung passage ng Lord, kung ano yung message ng Lord, then your praise won't fade with the moment. It will last lifetime. Hindi ito maalis sa atin pag lagi natin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin pinararating sa atin ng Diyos sa oras na ito at sa araw na ito. Amen? Ang tunay na pagpupuri sa Kanya is not just emotion or excitement. It flows from a deep understanding of who Jesus is and why He came. Sino ang Panginoon? At bakit siya dumating sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ang tunay na pag-worship sa Kanya comes not just from what give us, but from knowing who God is. Hindi lang doon sa binibigay ng Diyos para sa atin, ng pagpapalang pinansyal or physical, kundi kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Kung sino siya, bilang tayong nilikha niya. Amen. Hallelujah. Kaya, once na naiintindihan natin ang mensahe nito, doon lumalabas mula sa ating puso, sa ating buhay, a real praise flows from our heart that knows what is being saved from. Amen. Pag naunawaan natin ang mensahe ngayon, at lalabas sa buhay natin, sa puso natin, sa lips natin, yung tunay na pagpupuri. Dahil nakuha natin yung mensahe. Naiintindihan natin ang mensahe. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, don't worship Jesus just because of what He can do for you. Worship Him for who He is. The Savior, the Lord, the Redeemer. Not only just a problem solver. Oo, alam natin, ang Diyos ang nagbibigay ng kasagutan. He is a problem solver. Nagsosolve siya ng mga problema natin. But tandaan po natin, He is the Savior and Lord in our life. Amen. Another thing, Jesus entered to save, not to just to be seen. Amen. Ulitin ko po sa Matthew chapter 29 verse 9. 21 verse 9. Hallelujah. The crowds that went ahead of Him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Hallelujah. Kaya nga po, when Jesus entered Jerusalem, the city was buzzing with excitement. People were watching, shouting, and laying down upon branches. It looked like a parade, but Jesus was not after attention or applause. He came with a deeper mission to save, not to perform. Kaya nga po ang mga tao, the crowd was interested
in who He was, but many did not grasp why He came. Kilala nila ang Panginoong Jesus. Pero hindi niya alam kung bakit ang Panginoong Jesus ay dumating doon sa Jerusalem. They wanted to a king save them from Rome, but Jesus came to save them from our sin. He was not there to put a show. Hindi siya dumating diyan para lang mag-show. Kaya nga maraming mga dito sa ating paligid, sa mundong ito, na pumupunta lang sila sa isang lugar na yun para mag-show, para makilala sila na sila ito, performer. Amen. Sikat, celebrity, para lang makita sila. Amen. But ang Panginoon, He was marching toward the cross. Dahil ito yung mission niya para sa atin. Amen. He did not seek a fame, but nandun yung kanyang pagpakumbaba. Yung humbleness niya. He did not live for approval, He lived for the Father's will. Sinunod niya ang kagustuhan ng ating Diyos Ama. He didn't come for a moment of glory, but for eternal salvation of our souls. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ang ating pananampalataya should not be about being noticed, but about living in obedience to God. Amen. Para tayo ay maligtas at sumunod tayo sa kanyang kagustuhan, sa kanyang plano, kung ano man ang mission. Magamit tayo upang marami pang mga taong maligtas sa bawat buhay ng bawat isa. Magamit tayo bilang isang instrumento upang ipahayag kung ano man ang plano o mission ng Panginoong Hesus para sa sanlibutan. Amen. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Magamit tayo. Maunawaan muna natin and then magpagamit tayo sa Lord. Amen. Kaya po, ang Panginoong Hesus, Jesus could have stayed where it was safe. He could have remained popular. But He chose a path of sacrifice. Noon pa man, kilala na ang Panginoon. Amen. Sa buong mundo, buong universe. Dahil siya yung nag-create ng universe ng mundong ito. Popular na popular. Amen. Hindi niya kailangan maging popular dahil ang mission niya is to save the world, to save the people. Amen. To restore us. He could have remained popular, but He chose the path of sacrifice. Nag-sacrifice po siya para sa atin. To rescue us, to redeem us, and to restore ng ating buhay. Yan ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya kailangan po natin, Jesus, you are welcome here. Sabihin natin ito lagi. Sa ngayon, sabihin natin ito. Kung naunawaan natin ang mensaheng ito, buksan natin ang ating puso, ang ating buhay para sa Panginoon. To understand and to know deeper who is Jesus. Who Jesus is in our life. Amen. Sabihin natin, you are welcome here in my life. You are welcome in my life. Not just to visit, but to reign. Na maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Kaya po, God positioned His people not for attention, but for redemption. To be part of His saving plan. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Upang tayo maligtas. Na dapat, ito yung patutungan natin. Ang patutungan natin, papunta tayo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Pero, napakabuti ng Diyos. Ito yung mission niya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaligtasan. Hallelujah. Kaya po, Jesus did not enter the city of parade. He entered to fulfill His mission to save us. Amen.
Amen. Kaya po, ang Panginoong Yesus, ito po yung aking conclusion right now. The King still enter today. Hanggang sa ngayon, knocking in the door. Hanggang ngayon, the King still enters today. Kumakatok siya sa ating pintuan, sa ating puso, sa ating buhay, upang papasukin natin siya. Amen. Para makilala natin siyang lubos-lubusan at maunawaan natin kung anong nais niyang iparating sa buhay ng bawat isa. Jesus entered Jerusalem for a crown of the thorns, to save the world, not to rule a city. Amen. Kaya po, praise God, ngayon po na Palm Sunday, sa mensaheng ito, I believe na meron po tayong nakuhang kapayagan ng Diyos kung bakit natin sineselebrate ang Palm Sunday today, upang makita natin at malaman natin, maunawaan natin. Yung pagpasok niya is to, na pinapakita niya at sinasabi niya sa atin ang kanyang sarili. I am here, sabi ng Panginoon, knocking in at the door. This my mission is to save you, sabi ng Panginoon Jesus. This my plan to save you. To have a new life, to have eternal life, to have a living testimony para tayo magamit ng Lord at marami pang makakilala dahil nakikita sa atin ang tunay ng a character of Jesus Christ-likeness. Amen. Kaya, praise the Lord. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Before po ako ay manalangin, sumunod lang po tayo sa maikling panalangin ito to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior in our life. Sunod lang po tayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, narito po ako, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Mula nung ako isinilang hanggang ngayon, linisin po ang aking karumihan ng banal na dugo ni Jesus. Salamat po at sa oras na ito, natanggap ko ang kapatawaran na bumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. At gayon din, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, maghari ka sa aking buhay. Maraming salamat po at isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. At ngayon, ako po na lang mananalangin para sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at tunay nga na sa pagtanggap ng bawat isa sa amin na ikaw ang aming Diyos at sariling tagapagligtas. Hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, ay simula ng pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Ang dalangin ko ay pagpalain mo ang kanilang mga buhay, kung ano man ang mga kanilang panalangin, personal, sa ministry, sa trabaho. Lord, ikaw ang bibigay ng kasagutan sa lahat ng ito. Lord, I declare healing sa mga may sakit karamdaman sa oras na ito. I declare financial blessing upon blessing sa buhay nila. Gayun din ang pamilya, patuloy ng bawat pamilyang ito ay maglilingkod sa iyo in one spirit, in one accord, O God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa mga nakinig, at hayaan mo sa susunod na mga online service, I pray na patuloy silang uuhawin mo
sa iyong salita at patuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya in Jesus' mighty name. Salamat po at katagumpayan ang aming na natanggap sa oras na ito, kagalakan at buhay na walang hanggan na nagbumula sa iyo. At dahil ngayon sa oras na ito, may ingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at kapangyarihan ay para lang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. At sa susunod na online service, tayo po lalong pagpapalain ng Panginoong Jesus. God bless once again.